Matibay kasi talaga ang kaso. Ang ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng kampo nila Marcoleta at ng mga DDS at ng mga abogadong DDS na nagmamagaling, ang sinasabi nila, wala namang kalatoy-latoy, wala naman daw ka-basis-basis o kabasi-basihan. Yun ang sinasabi nila Topacio. Sabi ni Topacio, masyadong pilit. Pinilit lang daw yan para lang daw makulong si Marcoleta. Mga kabunyog, may dalawa ng dinaanan na proseso. Ang unang proseso yung sa ombudsman. Ang ombudsman may finding of probable cause. Ang pangalawang proseso dun sa judge, ay sa justice ng Sandigan. Sabi ng presiding justice ng Sandigan Bayan, ng chairman ng third division, si Carl Miranda, may nakita silang probable cause para i-issue ang warrant. Bagamat nilinaw din naman, napanood ko yung paglilinaw ni Justice Miranda Sandigan Bayan Justice Miranda. Sabi niya, bagamat hindi pa ito guilt, yung kanilang desisyon, hindi ibig sabihin guilty na si Marcoleta. Totoo naman yun. Probable cause pa lang naman yun. pero, mali yung sinasabi ng kampo ng mga Duterte at ng Iglesia ni Cristo na walang kabasi-basihan. Kung ang sinasabi nila si Ombudsman Boying Rimulya ay selective justice, di dapat kinorek na yan ng Sandigan Bayan. Kumbaga, kung wala silang tiwala kay Ombudsman Rimulya kasi tuta daw ng Malacanang, ay di dapat hindi nag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan Justice. Kasi hindi naman automatic na i-final na yung kaso sa Sandigan Bayan, automatic maglalabas na ng warrant of arrest. I-determine pa rin ng justice ng Sandigan Bayan, nung justices ng division, kung mayroong probable cause to issue warrant of arrest. Hindi ministerial yun. Pang-check din yun sa abuso ng executive at ng ombudsman. Ay walang nakitang abuso Kaya ito mga kabunyog, kahit ano pang sabihin ng kampo ng mga DDS, ng INC, na wala daw kabasi-basihan, kung waling basihan, di dapat, pagdating sa Sandigan Bayan, hindi na nag-issue ng warrant of arrest. Kung naging abusado ang ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulya, kasi yun yung akusasyon nila di dapat chinek kaagad ng Sandigan Bayan. Sasabihin ng Sandigan Bayan, we see no probable cause to issue warrant of arrest. Ganun dapat. Mag-conduct pa muna ng further proceedings. Masyadong pilit ito. Ibabalik mo ngayon doon sa ombudsman. Pwede yun. Pwedeng gawin yun. Ibalik mo na sa ombudsman kasi masyadong pilit. So for the purpose ng wala mo ng warrant of arrest na issue. Hindi Hindi Kaagad-agad nag-issue ng warrant of arrest ang ombudsman kanina lang. Ay, ang Sandigan Bayan kanina lang. So ibig sabihin, matibay. Matibay din ang kaso. Bagamat hindi ibig sabihin na guilty na si Marcoleta. Madidetermine ang kanyang guilt sa trial. Madidetermine ang kanyang guilt sa trial. Pero mahabang trial yan. Kaya habang nagtatrial yan, nakakulong si Marcoleta. Yan. At a-attend siya sa hearing, nakapusas. Tapos, nakadamit din siya ng PDL. Yun. Yan na. At least mga kabunyog, mga kababayan, ang nakita natin dito, no man is above the law. Alam nyo, ako, never naman akong naghangad ng masama dyan kay Marcoleta. Kasalanan niya naman yan Kasalanan niya naman yan. Di ba? Unang-una, siya rin naman ang nag-provide ng ebidensya sa sarili niya Kaya nga sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi man lang daw sila nahirapan sa kaso ni Marcoleta. Hindi, totoo. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, sa kaso daw ni Marcoleta, walang kahirap-hirap. Hindi sa totoo. Kaya nagre-reklamo yung kampo ni Marcoleta at yung mga DDS. Bakit daw ang bilis desisyonan yung kaso ni Marcoleta? Nauna pa daw doon sa mga involved sa kaso sa korupsyon sa flood control. Sabi, bakit nauna pa ang kaso ni Marcoleta kaysa sa mga anomalya sa flood control? Ay siya mismo kasi ang nag-provide ng ebidensya laban sa sarili niya. Masyado siyang madaldal, masyado siyang matabil. Akala niya, bawat lumalabas sa bibig niya, totoo. Arrogance. Ang nagpahama kay Marcoleta, ang arrogansya sa sarili niya. Hindi sa totoo lang. Akala niya ang galing niya sa batas. Akala niya ang lahat ng sinasabi niya tama. Ay di ba, kahit sa issue ng West Philippine Sea, di ba nakikidiskusyon siya kay Jay Tariela? Kaya nga ako, nung nandun kami sa Kongreso, hindi ako sa kanya nakipagtalo. Hindi ako sa kanya nakipagtalo. Bakit?
Hindi ka naman diyan wala namang tatanggapin yan na mali si Marcoleta. Kaya sabi ko noon sa Kongreso, bawat sabihin ko, babarahin din naman ako niyan. Lagi din naman akong susupalpalin yan. Wala ring silbi. Congressman pa naman siya. Baka mayabangan pa sa akin yung mga kongresista, contempt of court pa ako. Di ba? Pero ngayon, yan na yung lesson sa kanya. Masyado siyang arrogant. Masyado siyang arrogant. Akala mo, pag nagsasalita siya, sabi niya doon sa programa ng sabi niya doon sa ganang mamamayan, alam mo, Jen, ang totoo, nakatanggap naman ako ng mga donations. Patay, inamin mo, tumanggap ka pala ng donations. Ba't hindi mo dineclare? Di ba? Sabay palusot na naman siya. Ayaw kasi nilang sabihin ang pangalan nila. Hindi rin pwede yun. Hindi rin pwede yun. Ngayon, mali na naman siya. Niremedyohan niya na naman. Hindi. Natanggap ko yung donation, hindi pa naman campaign period. Kaya hindi ko pa yun pwedeng i-declare. Hindi ko naman kailangang i-declare yun sa SOSE. Hindi ko naman natanggap yun sa campaign period eh. Okay, lusot siya kay Garcia sa COMELEC. Pero hindi siya lusot sa ombudsman. Bakit ka tumanggap ng gift? Ganun kalaking halaga, 75 million, galing sa 3 tao pa naman, series. Pagkatapos, natanggap mo yon, congressman ka ng Sagip Party List. Hindi ka nga kandidato, sabi mo, kasi hindi pa naman campaign period. Lusot ka sa COMELEC, pero hindi ka lusot sa ombudsman. Pasok ka ngayon sa plunder, kasi 75 million. At series yun, series. Patay. Ito na ngayon yung kaso niya. Ang depensa niya ngayon, hindi naman public funds yun. Ay wala. Ang definition ng plunder, hindi naman laging public funds. Ngayon, nandiyan na ngayon sa Sandigan Bayan. Kung mali yung decision ng ombudsman, kung may nakita ang Sandigan Bayan na abusado ang ombudsman, walang probable cause, hindi mag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Pagbibigyan sana yung motion nila Marcoleta na i-defer muna ang issuance of the warrant of arrest at isuspend muna ang proceedings. Pero hindi. Kanina, kaagad-agad, nag-decide ang Sandigan Bayan. Hindi nga nahirapan ang Sandigan Bayan mag-decide eh. In open court kanina, kaagad-agad nag-decide. Ganon kalinaw para sa Sandigan Bayan ang kaso ni Marcoleta. Para sa kanila, walang abuso ang ombudsman, may probable cause, at nag-issue na sila ng warrant of arrest. Walang basihan para i-defer ang issuance of warrant of arrest, walang basihan para i-suspend ang proceedings. Tuloy ang proceedings. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Sabi ng mga viewers natin, nakaganti na ang mga manggagawa ng ABS-CBN. Totoo yan. Sana mahambol nito si Marcoleta. Sana mahambol siya nito. Kaya ako mga kabunyog ako ang ugali ko, hindi naman ako yung tipong bote nga, hindi ganoon. Hindi naman ako natutuwa sa paghihirap ng isang tao. Kaya lang kasalanan niya kasi ito masyado na nga siyang tingin niya sa sarili niya, lagi siyang tama Bawat lumabas sa bibig niya, tama siya. Siya ang magaling. Dito, ito na yung mga sinabi niya, yun na yung ebidensya laban sa kanya Kaya nga, ano namang sinasabi mong tanim ebidensya, tanim kaso? Hindi ito tanim kaso, hindi ito inimbintong kaso. Siya ang nag-provide ng ebidensya laban sa sarili niya.